magandang gabi, no? Welcome back ulit sa aking channel. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mental health ng may hypothyroidism, no? Kagaya na rin dito ng pag-overthink o kaya yung depression or anxiety. Tara, kwentuhan tayo. Paglilinaw, no? Hindi po ako isang doktor o espesyalista. Kagaya nyo rin po ako na may problem sa thyroid. Madalas daw ang may hypothyroidism moody or paiba-iba ng mood, no? Well, yes, oo, no? Tas madalas din daw ba nakakaramdam ng depression, lungkot? Well, ang masasagot ko, ako oo. Personally, nakakaramdam ako nun. Well, binalaan nga rin ako dito ni doctor dati na once na maray ka na at nagta-transition ka na papuntang hypo, makaka-experience ka ng pakiramdam mo ang lungkot-lungkot. Yes, naranasan ko siya, no? Tapos may mga pagkakataon din na yun nga, minsan feeling mo mag-isa ka or wala kang kakampi. May mga pagkakataong gano'n. Sabi ko nga sa inyo, no, okay naman yun as long as hindi po naaapektuhan ang ating pang-araw-araw na buhay. So, anong ibig sabihin ko doon? Kung ikaw ay nalulungkot o parang pakiramdam mo wala kang kakampi or may emptiness, okay naman yun, valid po yun. Pero kung ikaw ay hindi mo na nagagawa yung mga ginagawa mo dati, kagaya ng pagsisipilyo, hindi ka na natutuwa dun sa mga dati mong ginagawa. Let's say dati mahilig kang maglaro ng bilyar, mahilig kang mag-basketball. Because of depression, ayaw mo na siyang gawin. Better consult your doctor po. Kung sakaling nakaka-experience po kayo ng ganon, ha? Tapos, kung dati mahilig kang pumasok ng maaga or love na love mo yung trabaho mo, dumadating din yung time na ayaw mo nang pumasok or ayaw mo nang magtrabaho, hindi ka na namomotivate, better consult your doctor po kung may mga pagkakataon po tayong ganun, ha. Affected po kasi talaga ang ating mood dito, no? Ang ating pag-iisip, ang ating mental health, no? Kaya nga minsan sabi nila, madalas may brain fog o kaya yung ating pag-intindi sa binasa or sa pinanood, minsan hindi natin nakaka-catch up kasi affected po talaga yon. But don't worry, namamanage naman po siya. Tapos, may mga pagkakataon din na yung takot or madalas nagkakaroon tayo ng pag-o-overthink, no? So, hindi ko naman sinasabing iwasang mag-isip, pero syempre dumadating naman din talaga yon, no? Lalo na pagdating sa mga finances o kaya naman pagdating sa family, no? Lalo na kung may mga anak pa tayong maliliit, nag-aaral, na iniisip natin syempre yung future nila or yung school nila, kung ano ba yung next step, may mga ganyan eh. Hindi man talaga maiwasan yung pag-o-overthink, pero ang masasabi ko sa inyo, no, i-lessen po natin. Well, paano ba natin gagawin yun? No, so marami tayong mga bagay-bagay na pwedeng gawin, kagaya ng pag-exercise, pakikipag-usap sa family member, sa mga kaibigan, pag-attend sa church or any gathering, no? Do not isolate yourself. Okay? So ganun lang po, no? Pero kung sabi ko nga sa inyo, nakaka-interfere na po yung pag-overthink nyo, yung anxiety or depression nyo sa ating pang-araw-araw na buhay, na apektuhan na po ang family, ang trabaho or career, better consult your doctor po, no? So wala pong nakakahiya ron. Ito kasi yung stigma sa atin, no, sa mga Pinoy, na pagka ikaw ay nag-seek ng help sa professional because of your mental health, no? Halimbawa, sinabi mo na, "Dok, pakiramdam ko kasi lagi ako malungkot." Minsan pag humingi ka, madalas kasi natatag ka, ano yan, baliw yan, pumunta sa psychiatrist, nagte-therapy yan, or may iniinom yan na gamot. So, yun yung madalas na stigma, no? Huwag kayong maniwala dun. Hindi kasi totoo yun eh. Kasi ganito, may hypertension ka or meron kang high blood, saan ka pupunta? Di syempre sa cardiologist kasi espesyalista siya doon. Ang mental health, saan ba, ano bang espesyalista, 'di ba? So simple as that, no? At saka pabayaan niyo na sila.
Yun lang yung mapapayo ko, no? Walang maitutulong yun. Mga negatibong mindset yan. Ang akin, kung kinakailangan mong humingi ng tulong sa professional, pumunta ka, no? Kung pakiramdam mo hindi ka okay, pumunta ka. So, ganun lang kasimple, no? Huwag kang mahihiya. Kasi dito, talagang naapektuhan ang ating buong katawan. Hindi lang po ang thyroid natin, hindi lang po tayo basta tumataba, hindi lang po tayo basta pumapayat, hindi basta tumataas ang kolesterol, pati po ang pag-iisip po natin dito naapektuhan. Bakit? Okay, sabi ko nga sa inyo, ang hormones ng pinoproduce ng thyroid natin ay kulang na. Okay? Kaya nga gumagamit na po tayo ng synthetic hormone, ng levothyroxine, no? O kaya ng Armor, Synthroid, no? Kaya po tayo gumagamit na po niyan. Okay? Kung may mga pagkakataon na hindi ka okay at kailangan kang bigyan ng therapy, pumunta ka lang. Ganun lang po kasimple yun, walang nakakahiya, hindi ka ma-judge, go. Okay? Kasi health mo yan, mental health mo yan. Pag ito po ang nagka-problema sa atin, malaking problema talaga. No, hindi kasi siya kagaya ng ibang sakit kasi ang simpleng lagnat nga ginagamot natin. Ano pa yung sa mental health natin? Kung nahihirapan kang matulog o kaya naman pakiramdam mo hindi mo naiintindihan kung ano yung binabasa mo or pinapanood mo, nahihirapan ka mag-concentrate, nakakaramdam ka ng takot, affected na ang pamumuhay mo, ang family mo, go. Huwag ka nang mag-atubili, pumunta ka na sa doktor, sa professional, at humingi ka ng tulong. Ganun lang po kasimple at hindi nakakahiya yun. May mga kilala rin ako no na nagkaroon ng mga panic attack or anxiety, depression. Actually, naging suki na sila ng emergency room. Yung tipong pag nakaramdam ng pananakit ng dibdib, pananakit ng ulo, ang naiisip agad nila cancer, brain tumor, minsan nga heart attack na daw no. So pag ini-ECG naman, kagaya ko noon, ini-ECG naman ako sa ER, tapos kinuhanan ako ng lab test, wala naman. Normal naman, o pauwiin ka lang. Yung iba naman paulit-ulit na pumupunta sa ospital, palipat-lipat na ng doktor, wala namang nakikita, no? Well, meron na pala silang anxiety, no? Hindi na po yun madadala ng mga motivational videos, motivational vlog, hindi na po yan. Hindi yan yung kagaya ng lagnat na inuman mo lang ng paracetamol round the clock o kaya mag-antibiotic ka kung may infection okay na. No, ito hindi. No, so may mga pagkakataon talaga na kailangan natin ang professional dito. Hindi siya basta hindi siya basta simpleng gamutan lang. Dito kailangang i-address kung ano yung pinanggagalingan ng anxiety mo or yung tinatawag na kung ano ba yung trigger nun. Okay? So, ganun lang naman siya. No? Ang problema kasi sa atin, no, sa kultura natin, tinaniman tayo na pag pumunta ka sa espesyalista dahil gusto mong ma-check yung mental health mo, ay naku, nababaliw yan, ay naku, praning yan. Mali yun. Hindi po yung totoo. Okay? No, so huwag nyo nang paniwalaan yun. Bayaan nyo sila. Kung ayaw nilang tumulong, pabayaan nyo na lang. Okay? So, yun lang din yung mapapayo ko kung may ganun kayong pakiramdam sa mga nabanggit ko, no? Better consult your doctor. Tapos, kung meron naman kayong kapamilya na gano'n, no, kausapin nyo, tulungan nyo. Tapos, samahan nyo. Pagpa-check ups or kung ano man, sa therapy, kausapin nyo, alalayan nyo, no? So, ganun lang po. Okay, so sana nakatulong ang aking munting video na ito, no? Sa kagaya ko rin na may hypothyroidism na inaalagaan ang mental health, ang buong katawan, no? Sana kayo rin po alagaan nyo ang mga sarili nyo dahil kailangan po tayo ng family natin, okay? Kung may mga katanungan po kayo or may gusto kayong iklaro, mag-comment lang po kayo sa ating comment section. Masagot ko man yan or hindi, basta babalikan ko yung mga tanong nyo yan, okay? So, thank you everyone and God bless.